tatlong beses nang naging Senate President at sabi ni mother namin dito, ito raw po ay he is the only senator to have held all four of the Senate's major leadership positions. Ang tinutukoy po ay ang pagiging majority leader, pagiging minority leader, pagiging Senate President pro tempore. Walang iba kundi si dating Senate President Franklin Drilon. Mr. Senate President, Mr. Senator Frank, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Kumusta po kayo? Jerry, magandang umaga po. Ating mga kababayan. Opo. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo, sir? Kayo ba'y nakakapag-jogging pa? Tired na. Nakakapag-jogging pa ba kayo? Gaya ng dating lagi ninyong ginagawa? Jerry, hindi na masyado. At medyo papagod na rin. Kaya kausap na lang ng DCRH sa umaga. Pwede na yan. Apo. Okay. Tama po, yung binabanggit ko, kayo'y 3 beses na naging Senate President at nahawakan yung lahat yung mga major positions na yan sa Senate. Naging minority leader, naging majority leader, naging Senate President pro tempore. Meron pa ba akong hindi nabanggit, sir? Okay na yan. Okay. Diretsahin na. Ibig sabihin, alam na alam ninyo kahit nakapikit kung ano ang rules ng Senate. Ang direktahin na natin, yung nangyari ho kahapon. Tama ho ba 'yon? Under nakaayon ba sa rules ng Senate at sa ating konstitusyon yung naging yung ginawa kahapon ng 12 senador? Sabihin ko man na maayos, yan po ay ultimately ang Korte Suprema ang siyang magpapasya. Ngunit kailangan po ang nangyari kahapon nangyari. Dahil di naman po pwede na naka-impas at nakabitin ang ating Senado habang buhay. Kaya po yung kahapon ang nangyari ay kailangan mangyari para po magkaroon ng liwanag at makapag-trabaho ang Senado, lalo na po na sa nabibinbin na impeachment trial. Kaya sa akin po, kahit po ano ang sabihin natin sa kasalukuyan, yan po ay kailangan na mangyari. Yun pong nangyari kahapon, kailangan mangyari para po maitulak natin ang pamamahala sa ating bansa. Opo. Nakakadalawang araw na kasi na walang sesyon dahil nagbo-boycott o hindi dumadalo sa sesyon ang majority. So, sino po ang Senate President ngayon sa tingin ninyo? Si Win Gatchalian po sa aking tingin ay ang acting Senate President. Yan po ay dahil hindi ka pwedeng maghalal ng isang Pangulo ng Senado permanently kung wala kang boto ng 13. Okay. Ngayon po, kahapon 12 lamang ang boto. Kaya po, nag-assume si Senator Gatchalian as acting Senate President dahil siya po ang nahalal bilang Senate President pro tempore. At sangayon po sa ating rules pag naging vacant yung pagkapangulo ng Senado, ang Senate President pro tempore ang siyang mag-assume ng posisyon ng Senate President. Yan po ang nangyari kahapon. Opo. Pero bakit ho sila at paano sila maghahalal ng acting Senate President hindi naman vacant? Ang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ako ang Senate President. Dineclare po na vacant ng 12 senador ang lahat na posisyon, pati po yung Senate President. Dineclare na vacant. Kaya po nagkaroon ng vacancy kaya po naging acting Senate President si Win Gatchalian dahil hindi po ito maghalal ng regular Senate President at wala pong 13 boto. Okay. So pwede under the rules, pwede bang gawin yun ng 12 senador lang? Hindi ho ba ang majority ay dapat ay 13 senador? Pwede po dahilan sa yung 13 ang kailangan ay sang-ayon kung sasabihin natin na ang bilang ay 24
Kailangan nating 3 ang quorum. Tama po. Ngunit ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenca at sang-ayon din doon sa nangyari sa Senado nung ako'y Pangulo ng Senado noong 2015, yung bilang po kung ilan ang senador ay dapat doon lamang sa mga senador na sakop ng jurisdiction ng Senado. Ibig sabihin, wala sa labas. Ibig sabihin, pwedeng gampanan ang trabaho bilang senador. Kaya po, nung panahon ko noong March 2015, doon po sa 24 na senador, mayroong 4 po na nasa labas ng bansa at mayroong 3 nasa kulungan. Kaya po, ang bilang po ng kabuuan ng Senado ay 17 senador lamang. At ang ruling ko noon ay 12 ay pwede na ay quorum na. Ganon din na nangyari ngayon. Ang posisyon ng grupo ni Wing Gatchalian, 22 lamang ang available senators dahil 2 po ay isa po nakakulong, ang isa po ay natago, kaya 22. Kaya ang majority ay 12. Dahilan doon 12 ang doon, mayroon po silang quorum at mayroon po pangyarihan na i-declare na vacant ang lahat ng posisyon, pati yung Senate President. Ngunit dahilan sa ang pagkapangulo ng Senado ay dapat ihalal ng 13 senador, si Senator Wing Gatchalian ay acting Senate President lamang. Opo. So, galing dun sa naunang desisyon ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinundan ninyo noong 2015 at ngayon ang pattern na pattern na ginaya ngayon ng bagong majority ay yung ginawa ninyo, Senator Frank, as Senate President noong time na yon. So sa madalit salita, legal at tama at naaayon sa rules ng Senate ang ginawang ito ng grupo ni Senator Wing Gatchalian. Sa aking tingin po, sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon sa President o nangyari sa Senado noong March 2015. At kailangan po ang ginawa nila para po maituloy ang trabaho sa Senado dahil sa marami pang nakabinbin at nag-adjourn nga sila kung talagang hindi na po kung kaya kailangan po mabuo ang Senado para magampanan ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas ng as an impeachment court. Opo. So sa sitwasyon po ngayon, Senator Frank, ay pwedeng tanggalin yung Senate President pero hindi pwedeng maglagay ng bago. Tama yan, Jerry. Pwedeng tanggalin, 12 lang ang kailangan, ngunit hindi pwedeng maghalal ng Senate President dahil 13 ang kailangan. Okay. So kung pupasok po ngayon pupunta sa Senado si Senator Alan Peter Cayetano, hindi na niya pwedeng i-claim na siya pa rin ang Senate President. Wala po makapigil kay Senator Alan to declare himself as the Senate President. Pero ang mangyayari talaga, hindi siya i-recognize ng mas maraming senador at ng bureaucracia sa Senado. Opo. Meron pong naka-schedule ngayon na Blue Ribbon Committee hearing na in-schedule ho yan ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano. Itutuloy daw ho nila ito ngayon. Kahit na yung kabilang grupo, yung bagong majority, ay nag-set naman ng Blue Ribbon hearing sa Monday. Paano ho yan, Senator Frank? Kung magpupuntahan ngayon sa Senado itong dating majority at sabihin, tuloy ang hearing ngayon ng Blue Ribbon. Wala pong administrative staff ang Senado ngayon. Dahilan sa nakita ko kahapon, mayroong direktiba na inilabas si Senator Gatchalian na itong araw na ito, work from home. Ay, gano'n ba? Wala pong papasok sa Senado. Kaya pwede pumunta doon sila Senator Cayetano,
Ngunit kung sino man ang gustong pumunta, ngunit wala pong administrative staff, walang magre-record ng pangyayari kung may mangyari man na hearing. At kaya sa record ng Senado, wala pong nangyari na hearing. Nangyari na yun sa akin noon din ni Jerry, ano? Opo. Ramp session ang tawag namin. Tinake over ng grupo, balala ko si late Senator Blas Ople, naging Pangulo ng Senado, pinalitan ako. Aha. Ang ginawa na, hindi namin recognize at pinagbawalan ang recording ng anumang proceeding. Kaya sa kasaysayan ng Senado, hindi po nangyari yung tinatawag ng election ng dating ng yumaong Blas Blas Ople. Ople. Aha. Dahil wala pong record. Ganito rin ang mangyayari ngayon kung pupunta yung mga si Senator Pia Cayetano at yung 18 testigo, wala pong magre-record ng kanilang pagdalo at pag-meeting, kaya non-existent insofar as the records are concerned. Opo. Okay. Ito hong pangyayaring ito, dahil meron tayong papalapit na impeachment trial, ano nakikita ninyong epekto nun? Epekto nitong pabalit-palit na leadership ng Senado sa impending impeachment trial ni VP Sara? Matutuloy ang impeachment trial sa tingin ko. Tayo po may kasabihan sa aming mga abogado, mayroong presumption ng regularity ang ginagawa ng isang opisyal ng pamahalaan hanggang hindi po nabaliktad ng Korte Suprema. There is a presumption of regularity. Ibig sabihin, pwede itutuloy nila ang trabaho nila sa ilalim ng batas. Yan po ay legal at regular. Ngunit pwede pong dalhin sa Korte Suprema at kukwestiyonin doon. Sa aking tingin, yan po ang mangyayari. Matutuloy ang impeachment trial dahil regular ang presumption. Ngunit hindi po sinasabi na hindi pwedeng questionin ito. They'll bring it to the Supreme Court, I'm sure. Opo. Okay. Kung matutuloy ang impeachment trial, sino po ang tatayong presiding officer? Si Senator Gatchalian po ang tatayo sang-ayon sa rules ng Senado ngayon bilang acting Senate President. Gagampanin po niya ang tungkulin bilang presiding officer sa impeachment trial. Ngunit, Jerry, isang qualification. Wala po sa rules ng Senado na dapat ang Pangulo ng Senado ang magpre-preside over the impeachment trial of the Vice President. Okay. Sa katunayan, ang nakalagay lang kung yung defendant, ang respondent ay Pangulo ng Pilipinas, kung saan ang Chief Justice. Presiding officer. Ngunit sa ibang impeachable officials, wala ang Pangulo ang magpre-preside. So hindi, not necessarily na Senate President ang uupo. So paano hong under the rules, ano po ang proseso para makapaglagay ng presiding officer sa impeachment trial ng iba pang impeachable officials other than the President? Sa akin po, automatic mag-assume si Win Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment trial. At ito po'y may assumption of regularity. Okay. Siyempre pwedeng questionin ito sa Korte Suprema. Opo. At kung kasi si Senator Win ay hindi po abogado, ang naririnig po natin kailangan daw po o mas mainam na ang presiding officer ay abogado. So pwede rin pong mag-elect under the rules, pwede rin hubang mag-elect ng ibang senador para tumayo bilang presiding officer? Tama po yan. Tama po, Jerry. Ngayon sinasabi ko, wala po nakalagay sa ating saligang batas na pag ang na-impeach ay maliban sa Pangulo, ay dapat Pangulo ng Senado o magpre-preside. Pwede pong iba ang magpre-preside. Opo. Okay. Paano po kung sa impeachment, unang impeachment trial ay ipilit ng kampo ni Senator Cayetano na siya ang presiding officer,
At kung hindi ay hindi sila dadalo sa impeachment trial, paano po yung anong senaryo yun at anong mangyayari? Kung hindi sila dadalo sa trial, sang-ayon sa nangyari kahapon, mayroong quorum ang impeachment court, 12. At ulitin ko lang, ito po'y may assumption or of regularity. Mayroon pong on its surface regular po at pwedeng questionin sa Korte Suprema. Whether or not ang Korte Suprema ay makialam is an open question. Hindi po natin alam kung makialam ang Korte Suprema o pababayaan nila ang ang Senado na ipagpatuloy dahil mayroon po tayong prinsipyo yung tinatawag nating political question. Pag sabi ng Korte Suprema, kahit doon sa Abilino versus Cuenco, kung sa tingin ng Korte Suprema, yung isang problema ay pwedeng sagutin ng political bodies or ng political departments, dapat sila ang magre-resolba. Hindi po natin alam kung anong magiging pasya ng Korte Suprema. Korte Suprema. Opo. Well, mukhang aabot ho talaga yan sa Korte Suprema, pero so pwede po pala, Senator Frank, na kahit na yun 12 lang, halimbawa ay mag-boycott din ulit ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa impeachment trial at 12 lang sila, pwede nilang ituloy ang trial? Tama po yan. Dapat ituloy. Dahilan sa yan ay tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas, dapat ito at ulitin ko lang, mayroong presumption of regularity. Hanggang sabihin ng Korte Suprema na hindi pwede, yan po ay pwedeng ituloy. Opo. Okay. Panghuli na lang, Senator Frank, marami dyan, yung iba pa dyan, mga nakaupo sa Senado, yung mga nakasama nyo pa, mga natuto sa paanan ninyo, yung iba yan, na nag-aral sa inyo bilang Senate President, Minority Leader, Majority Leader, Pro Tempore, at iba pa. Ano pong mensahe ninyo sa kanila at para matapos ang impasse na ito, ano pong ang pwede ninyong ipanawagan sa kanila? Go ahead po, Senator Frank. Sa aking tingin at sa opinion ko, dapat isipin naman natin ang kapakanan ng bayan. Dahilan po dito sa gulong ito na nagiging deadlock, wala po makapagtrabaho. Ngayon po, may importanteng trabaho ang binigay ng ating saligang batas doon po sa ating Senado at yan po ay maging impeachment court. Ang ating pakiusap sa aking mga dating kasamaan, dapat naman unahin natin ang kapakanan ng ating bansa at gawin na natin ang kailangan para po magampanan natin ang ating tungkulin bilang impeachment court sa susunod na linggo. Opo. May inaasahan ba kayo na isa pang pwedeng lumipat sa kabilang side, Senator Frank? Speculative, Jerry. Hindi ko alam. Marami akong naririnig na space. Sabihin sa DCRH. Abangan na lang natin. Opo. Senator Frank, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Salamat, Jerry. Salamat. Senator Franklin Trilon, dating Senate President, dating Justice Secretary. Ayan, no? At humawak ng lahat ng major positions dyan sa Senado. Masamang tao